Mayroong utos ba ang Diyos sa Biblia na dapat ay makilala tayo at tawaging mga Kristiyano? Hindi ba't kung sasabihin nating nag-utos ang Diyos na ang lahat ng naniniwala sa Kanya ay dapat na magpatawag na Kristiyano upang matukoy kung sino ang mga sa Kanya? Hindi ba't sa ganoon ay parang nagsisinungaling ang Diyos nang sabihin niyang siya ay hindi nagtatangi ng tao? Gayon rin ang ituwid ng Panginoong Hesus ang pagkakasala ng pagsungay ng unang Adam. Kaya bilang bagong Adam, mula noon ay naipanganak na magmuli sila sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga magmula noon, ang lahat na kahit ipanganganak sa laman ay nagkaroon na rin ng bagong kapanganakan sa Espiritu. Ito ang sinabing flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit sa John 3 verse 6 to 7. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. Ito nga ay naganap noon para sa lahat sa pamamagitan ng isang alay. Ito ay kinailangang maganap muna bago ang pagpapatupad at paglalatag ng New Covenant ng Panginoong Hesus. Ito rin ang dapat na pangangaral ng sa iisa ng doktrina, ang utos sa paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Kinailangan sapagkat maliban na maipanganak na muli ang lahat, ay wala ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. John 3 verse 3. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Gaya nga ang mga nauna noon, ang mga propeta, ang mga taong naging tapat at sumunod sa Diyos. Kinailangang tuparin ng Panginoong Hesus ang paglilinis sa sumpang kasalanan ng unang Adam na nagdulot ng kamatayan, ang pagkakahiwalay ng lahat sa Diyos. Sa gayon, ang lahat ay sabay na makatatanggap ng pangako, natutuparin sa henerasyong iyon. Kaya sinabi ng aklat ng Hebreo ang ganito patungkol sa mga taong naging tapat sa Diyos. Lahat sila ay makatatanggap rin ng pangako na magaganap sa henerasyong iyon ng mga apostol. Hebrews 11 verse 39 to 40. These were all commended for their faith, yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Only together with us. Sapagkat sila nga at hindi tayo ito sa ating panahon ngayon ang makakasabay na tatanggap noon ng pangako. Hebrews 11 verse 39 to 40. These were all commended for their faith. Silang lahat mula kina Abel at ang mga propeta, kasama lahat ng sumunod noon sa Diyos, hanggang sa panahon ng mga naging martir para kay Jesus. Yet none of them received what had been promised, Lahat sila ay hindi pa tumanggap ng pangako. since God had planned something better for us, so that only together with us Sila nga ang mga lingkod ni Jesus. would they be made perfect. Silang mga lingkod ng Panginoong Jesus na namatay at silang mga nabubuhay pa noon ang tatanggap ng kabuuang pangako ng Diyos. Ang paghihiganti para sa kanila na siyang katuparan rin ng kasulatan. Ang katuparan ng pangakong paghuhukom sa Israel na nakasulat sa Luke 21 verse 22. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Ito rin ang nakasulat sa Matthew 23 verse 32 to 36. Fill up, then, the measure of the guilt of your fathers. You serpents, you brood of vipers, how will you escape the sentence of hell? Hindi ito hell na kaparusahan matapos ang buhay sa katawan, kundi ay ang mararanasan nila noong labis na kapighatian sa buhay sa henerasyong iyon. Ito nga ang Siege of Jerusalem na naganap noong AD 70. Kaya sinabi ni Jesus na truly I say to you, all these things will come upon this generation. Sapagkat sa kanilang henerasyon nga naganap lahat. Therefore, behold, I am sending you prophets and wise men and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogues, and persecute from city to city, so that upon you may fall the guilt of all the righteous blood shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, the son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Truly I say to you,
All these things will come upon this generation. Napakalinaw, kaya sana ay magpakatotoo tayo. Hindi tayo ang tinutukoy rito ng Panginoong Hesus, hindi tayo sa ating henerasyon. Ito pa ang pagpapatunay kung bakit nga sinabi sa aklat ng Hebreo na only together with us would they be made perfect. Sapagkat ito rin ang tunay na konteksto ng sasulat ni Paul para sa mga taga-Tesalonika. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain, Sila Pablo nga sapagkat buhay pa sila noong isulat ito. until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. Sila namang mga noong una ay mga naglingkod at sumunod sa Diyos, kasama ang mga sinaunang mga propeta, kaya those who have fallen asleep. Hindi tayo ito na makakasabay ang mga propeta noon. Kaya papaanong naging pakahulugan nila ito ngayon para tawaging rapture? Wala ngang rapture. Bakit nga ba sinabi ni Paul na we who are alive and remain? Galing kasi ito sa ipinangako ni Jesus sa kanyang mga apostol noon na nakasulat sa Matthew 16 verse 28. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. Ang ilan nga sa kanila na nakatayo noon sa harapan ni Jesus ay sinabihan niyang mananatiling buhay hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik, na siyang paghuhukom niya noon sa Jerusalem, na kasamang masisira noon ang templo. Hindi ito literal at pisikal na pagbabalik ni Jesus na nakasakay sa ulap, sapagkat ang pagkasira ng templo ay kalayaan na sa lahat upang makagawa na sa pag-ibig. Hindi napipigilan ng anumang mga batas ni Moses. Kaya mula pa noon ay wala na ang pangangailangan pa ng mga templo at simbahan. Wala na nga kasi ng pangangailangan pa ng mga tagapamagitan ng Diyos. Wala nang dapat ay mga pari, pastor at relihiyong mag-aakay pa raw sa tao, kundi ang makinig sa naisulat na nga ng Diyos na utos sa puso nating lahat. Ang ating konsensya na ang nangangaral at sumasaway sa ating maling ginagawa at nagtatanggol rin naman sa tama nating ginawa. Ito na ang ating kalayaan sa Panginoon. Hindi nga ba't sa pamamagitan ng lahat ng katuparang ginanap noon ng Diyos, naipamahagi na ang bagong buhay sa Espiritu? Wala na ang katuringang ang mga Hudyo lang ang anak ng Diyos, sapagkat patunay na marami na noon pa man ang naniwala at nanampalataya sa Panginoong Hesus bilang anak ng tunay at nag-iisang Diyos Ama. Kaya sa kanila ay naging kaligtasan, hindi lang sa katawan, nang makaiwas sila sa labis na kapighatiang pangako ng kasulatan, kundi ay pati ng kanilang kaluluwa na nakaligtas mula sa kamatayan, nang sila sa panahong iyon ay makabahagi ng grace ng Diyos. Kaya iyon ay tinuring na election of grace na sinabi sa Romans 11 verse 5. Sapagkat kahit silang lahat ng mga hintil ay naipanganak ring muli, nakakilala man o hindi kay Jesus, upang ang lahat ay magkaroon ng bagong buhay at pagkakataon na makasunod rin sa Diyos, gaya ng mga unang lingkod noon, mula pa kina Abel, sapagkat patunay nga na hindi lahat ay nakabalita sa Panginoong Hesus. Pinatunayan nito ni Apostol Pablo sa kanyang sulat bilang katuparan ng mga hula sa Hosea. Romans 9 verse 25 to 26. As he says in Hosea, I will call them my people who are not my people, and I will call her my loved one who is not my loved one. And, in the very place where it was said to them, You are not my people, there they will be called children of the living God. Sila nga na mga hintil na noong una ay hindi itinuring na mga anak ng Diyos, ay naging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. Katotohanang tapat at hindi nagsisinungaling ang Diyos nang sabihin niyang siya ay hindi nagtatangi ng tao. Acts 10 verse 34 to 35. Opening his mouth, Peter said, Kay Cornelius na isang hintil, I most certainly understand now that God is not one to show partiality, but in every nation, the man who fears him and does what is right is welcome to him. hindi nga ba't noon pa man ay may mga gumagawa na sa pag-ibig? Silang mga mabubuti rin?
Kaligtasan nga rin sa kanila mula sa labis na kapighatiang darating noon sa Jerusalem. Kaligtasan sa kanilang maniniwala at susunod sa mga bilin ng Panginoong Hesus nung siya ay kasama pa nila. Romans 2 verse 9 to 11. There will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek, but glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jew first and also to the Greek. For there is no partiality with God. Noon nga ay wala nang itinatangi ang Diyos, Hudyo man o Hintil, na hindi na paiilalim sa mga batas ni Moses. Romans 2 verse 14 to 16. For when Gentiles who do not have the law do instinctively the things of the law, these, not having the law, are a law to themselves, in that they show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness, and their thoughts alternately accusing or else defending them, on the day when, according to my gospel, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Makakasama nga rin noon sa paghukom ang sa kanilang kalooban ay hindi naniniwalang lubos sa mga babala ni Jesus para sa kanyang pagbabalik, na siyang paghuhukom nga noon sa Israel. Sapagkat malinaw sa mga apostol ang mga sinalitang babala noon ni Jesus para sa lahat. Luke 21 verse 20 to 23 and 28. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city, because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days, for there will be great distress upon the land and wrath to this people. Verse 28. But when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Redemption nga, upang makaligtas silang mga maniniwala at makikinig doon. Sila ngang mga disipulo noon ni Jesus na nakikitang kasama niyang lagi ay tinawag na Christians na naisulat sa aklat ng Acts 11 verse 26. And the disciples were first called Christians in Antioch. Hindi ang buong kongregasyon o church ang unang tinawag na Christians, kundi ang mga disipulo. Hindi ito pagtawag sa lahat ng mga mananampalatayang naniniwala kay Jesus, kundi silang mga disipulo lang ng Panginoong Jesus. Wala ring mababasa sa kahit saang lugar, oras at pagkakataon na ipinag-utos ni Jesus o kahit ng mga apostol na dapat ay magpatawag silang Christians, sapagkat hindi nga ninais ng Diyos na magtangi pa ng tao, kagaya ng pagtawag at pagkakakilala noong una sa mga Israelita na wala ng saysay, sapagkat ang mahalaga sa Diyos ay ang gumagawa sa kanyang kalooban, ang paggawa ng pag-ibig sa kapwa. Walang dapat na pagkakakilanlan pa. Silang Israel na ngayon ay nananatiling bayan, ngunit hindi eksklusibong bayan at anak lang ng Diyos. Nagkaroon na noon ng bagong Israel at hindi na pinangalanan pa, sapagkat ang mga gumagawa sa kalooban ng Ama ay tinawag na nga niyang kanyang mga anak, ang bagong Israel. Sinabi ito sa aklat ng Galatians 6 verse 15 to 16. For neither is circumcision, anything nor uncircumcision, but a new creation. And those who will walk by this rule, Sa nag-iisa ng doktrina ng Diyos na paggawa sa pag-ibig sa kapwa. peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God. Walang pangalan na, sapagkat ang lahat ay itinuring niyang anak anuman ang paniniwala, anuman ang relihiyon, anuman ang nakagisnang pangalan ng pananampalataya. Ang lahat nga ay anak na niya kung sumusunod lang sa utos niyang pag-ibig sa kapwa. Sila ang mga tunay na nakakikilalang totoo sa Diyos.